Ladies and gentlemen, may nakita ako na speech. One of the best speeches I heard sa Iglesia ni Cristo Rally. Ang isang speech na narinig ko na maganda, siguro so far, the best yung kay Amy Marcos. The best din yung kay Senator Rodante Marcoleta. Itong kay Attorney Gonson, very emotional, very powerful din. At mapakinggan niyo po. At aking ialay yung speech ni Rowena Gonson. Ito po. Pakinggan po natin kasi the best. She perfectly captured the essence and the substance of the fight against corruption. And she captured the hearts and minds of the members of Iglesia ni Cristo Brethren. Pakinggan po natin. Attorney Rowena Gonson. Pakinggan natin sa Attorney Gonson. Magaling pa namang speech ba ito? Actually, kamag-anak ko siya. Ang lola niya, Kausing ang apelyido. INC! 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 Mga kababayan, tayo ba ay nasa demokrasya? Tayo ba ay sa malayang bayan? Namili ba tayo noong nakaraang eleksyon? Pero tama ba ang mga ginagawa nila sa ating bayan ngayon? Hindi tama, hindi tama, hindi tama, hindi tama, hindi tama, hindi tama, hindi tama. Kaya tayo nandito ngayon, naninindigan tayong lahat dahil ito ang katungkulan ng mamamayan, hindi lamang sa ating saligang batas, kundi sa ating mga pamilya at sa future ng ating mga anak. Kung pinili natin ang demokrasya, tayo ay pinangakuan na sa democratic na gobyerno ay mapapagunlad ang ating bayan. Mapapaaral ang ating mga anak, mabibigyan ng trabaho ang ating pamilya, ibibigyan ng hustisya pati ang mga mahihirap at walang magugutom, walang mawawala ng bahay, at walang mawawala ng pag-asa. Pero ngayon, ang mga pangyayari ay nakakawalang pag-asa. Hindi lamang sa pagmamahal ng Panginoon natin ay magsusurrender na sana ako. Walang pag-asa. Imbis na mag-surrender tayo, kailangan sumigaw tayo na ang karapatan natin sa isang malayang bayan na maunlad, na walang mga magnanakaw, ay karapatan nating mga Pilipino na magkakapatid, anuman ang ating relisyon. Ang kinabukasan ng ating mga anak ang mahalaga sa atin. Tingnan nyo ang ibang bansa. Tingnan nyo ibang bansa na 5 years ago lang ay nangunguna tayo sa kanila. Ngayon, nasa kulelat na tayo. Nasa ilalim na tayo. Turismo, kulelat. Edukasyon, kulelat. Employment, kulelat. Gross domestic product, deficit,
Foreign direct investment, wala ng kapital na pumapasok. Kahit ano pa ang mga advertisement nila sa ibang bansa, wala nang gustong mag-negosyo na ibang bansa dito sa bayan natin minamahal. Dahil lamang sa isang tinaga, korupsyon. Sa korupsyon, ang Pilipino na dating tinitingala sa ASEAN na tayo'y magigiting na mga tao, tayo mga Pilipino hindi nagpapalupig sa mga banyaga ay ngayon nagpapalupig ba tayo sa mga kawatan? Hindi tayo magpapalupig sa mga kawatan. Kaya tayo nag-arali ngayon para marinig nila tayo na hindi nyo pwedeng gawin ito sa amin na walang mananagot. Kailangan may mananagot. Kung sino man ang puno nito, kailangan siya'y managot. Nanagot. Matagal na ako dito sa buhay na ito. Matagal na rin ako sa politika. So tiyan pa lang ako ng nanay ko. Nag-komisyoner na ako sa COMELEC. Ngayon lang ako nakakita ng gobyerno at Congress na puro magnanakaw. Panginoon, maawa ka sa amin. Bakit humantong sa ganito? Sa panahon ng Pilipino ay halos wala nang makain 3 beses isang araw. Kalahati sa atin o 60 million ang nakakaranas ng gutom habang ang mga buhaya ay pataba ng pataba. Buhaya! Mga tao pobre ay nakapila para makasakay lamang ng jeep o bus. 5 oras hanggang makauwi. Ang mga buhaya ay naka-helicopter. Ay pambili ng milyon-milyon dollars na mga aeroplano. At ang masakit pa sa lahat, pinagmamalaki pa ng mga pinagmamalaki pa ng mga anak nila. Yung mga gamit nila, kotse nila, relo nila, at bag nila. Nasa isang bag lang ay makakapag-aral na ng 5,000 estudyante. At saan galing yan? Lahat yan galing sa atin. Mayaman o mahirap, nagbabayad ng tax. Sasakay ka ng tricycle, ang tricycle driver nagbabayad ng tax. Bibili ka ng grocery, may tax. Bibili ka ng gamot, may tax. Bat sila ng bat. Bawat isa dyan, tawagan nyo na talagang Batman. Pala, ang plano nila nung sila ay nanalo at naupo, ang plano pala nila sa loob ng 3 taon ay lilimasin nila. Ang bayan, habang tayo'y naghihirap,
habang Pilipino'y nangangamatay dahil wala man lang pambayad sa doktor at sa gamot. Namamatay ang mga bata dyan sa Philippine Heart Center dahil hindi napapaopera sa puso, habang ang mga buhaya ay wala nga ba silang puso? Saklolohan mo ang Pilipino. Saklolohan mo kami. Dahil parang hindi na maaawat ito kung walang divine hand. Pray ako ng pray. At hindi naman dahil sa akin, pero dahil naman talaga sa Panginoon natin ay nagkabaha, lindol, at lalong naramdaman ng mga tao ang kahirapan at katakawan ng mga magnanakaw. Pupunta ka lang sa ospital, lulusong ka pa sa baha. Ay, mga anak mo dahil kinagat ng daga. Sana magpadala ng milyong daga. Pumbanda sa kanila. Ay ko. Kailangan po ang taong bayan ay mag-ingay na. Tayo may obligasyon sa pagdarasal o hindi sa pag-aksyon din. Alala ninyo sa libro ni Joshua, 7 araw, inikot-ikutan ng mga tao ang Jericho. 6 araw. Ikot. Jericho. Sa 7 araw, sumigaw ang mga tao. Mga magnanakaw. And on that day, the walls of Jericho came crumbling down. Power of our God. That is the power of our God. And that is the power of the prayer of God's people. Panginoon ko, bigyan niyo kami ng sapat na lakas na ipatuloy itong aming mga hinanaing. At malipol na po sana ang kasamaan dito sa gobyerno sa Pilipinas. Sana po magising na rin ang aming mga kapatid. At sa 2028, ay wag na iboto itong mga magnanakaw na ito. Mga kapatid, mga kababayan, alang-alang sa ating mga anak na 3 taon pa pag ganito at walang mananagot, ay walang pagbabagong mangyayari. Doon sa ibang bansa, sa Indonesia, na grabe number 1 sa korupsyon, nagtayo ng tunay na Independent Commission on Corruption na pinangunahan ng dati nilang Supreme Court Justice. At dahil nagreklamo na ang lahat ng mga inuutangan ng Indonesia, ay gumaling gumaling sila sa sakit na korupsyon. Kaya ngayon, ang Indonesia ay mataas na ang rating sa credit index. Ang Pilipinas, 2.7 trillion every year gustong utangin ng ating mga pinuno. Sa 2.7 trillion, ang 2.6 dyan ay para lamang sa pagsweldo ng kanilang pamahalaan. Habang ang budget natin na hawak ng ating mga congressman at speaker at mga senador na galing dapat
ang calculation, komputasyon kung magkano ang mai-income ng Pilipinas galing sa ating taxes at sa ating GDP, ay lobo-lobo na ang budget. Paldo-paldo na. Paldo na, Congressman. Aray ko. Tama na! Tama na! Tama na! May mananagot! 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 Maraming salamat mga kapatid. Pagkalain sana tayo ng mahal na Diyos. Oh, matindi, no? Salamatan natin. Hindi, gini si Inday. Benson, Inday Wing. Nasalamat Naing po. Bagarabi, Salamat. Yasmin, Mary Jane Andrade, Ohio Guzman. Galing na speech Ang inyo pong niya. napakinggan ay ang damdamin, nag-aalab na damdamin ni Attorney Rowena Guanzon. Dating mayor ng Cadiz Dalawang City. attorney yung napakinggan natin. Sa atin, maliwanag ang ating palawagan. Narito tayo ngayon, nagkakatipon, narito ang ating sigaw. Ulitin natin yung ating chant. Yung mga galing pa sa probinsya. Hustisya! Ulitin natin. Hustisya! Sa bayang ninakawan! Hustisya! Hustisya! Bahang-bahana hanggang bubong! Pero hanggang ngayon, walang nakukulo. Investigasyong! Drama-drama! Kasi magnanakaw din sila Yasmin. Magandang tanong mo yan. Iba-vlog ko rin yan. Yung mga young guns. INC for Justice Kanu! Justice! Justice! Not justice! 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 Galing! Galing! Salamat, Iglesia ni Cristo. Ayaw natin sa mga magbabatas na nabibilipit ng batas. Kailangan ang turo sa atin, hindi makalihiro ang katwiran pag pinapaluktot ang katarungan. Isigaw natin, do not bend the law. No, patay kay Erwin Tulfo. Do not Patay si Erin Sylvester Tulfo. Do not bend the law. So, yan po, no? Well, it is amazing, so to speak, you know. Okay. Ano to say that it is very good, it is an understatement. Oh, siguro ito may gagawin lang ako pero mamaya ako hindi pa ako makatulog. Babanatan ko naman si Eric Sylvester Tulfo at saka yung mga young guns. Kasi nagkataon nagising ako, nakita ko yung speech ni Attorney Rowena Guanzon. Actually kamag-anak ko siya, Yasmin Artox Max Bix Videos. Pareho kami, no. Si Cadiz Mayor yan si Rowena Guanzon. Ang nanay, middle name ng nanay niya ay Kausing ang apelyido. So, magkalapit kami. Actually, na-message sa akin noon eh. So, she knows me and I know her. So, yan po ang aming, siguro kung bakit fiery kami pareho kung ako mag-speech doon, nagka-fiery. Pero ang galing ng mga rhyme niya ba? Sabi na, doon ako nabilib ako sa ginawa niya. Araw-araw pumipila ang mga taong mahihirap pupunta sa Philippine Heart Center para magpagamot ng kanilang mga puso. Diyos ko, hindi sila magagamot ang kanilang mga puso kasi nga mahihirap sila. Sila kinakailangan magpipila at malas-malas ng buhay, hindi pa magagamot ang kanilang puso. Baka wala ba kayong puso? Mga magnanakaw kayo? Grabe. Yes, the correct term is, the most appropriate term is explosive. So, Inday, Rowena, may message kita. I will congratulate you for your very eloquent, very articulate, and
Very explosive speech. It awakens. Kita mo na mga, hindi ka naman iglesia, pero ang cheer sa'yo ng mga iglesia members, ba't hindi? So, yan po ang mga, those are the things, the speeches that add success to this is the best rally so far done by Iglesia ni Cristo. Pinakamagaling ito. But the climax of this rally was the act of Amy Marcos in delivering the speech that no other person can do. She made me cry. When I heard he speak, she made me cry. I do not know kung ibang narinig. Naiyak ako. I can completely understand and relate her situation. Ang problema niya, parang isang pumutok na bulkan na sumabog sa araw na yun. Matagal niya nang kinikimkim ang problema niya sa kanyang kapatid. Tapos pumutok na sa panahon na yun. Tapos ito naman yung pamangkin niya, yung anak ni Bongbong, ay tinira siya. Sabi niya, that should have not been done by a true sibling. Oh. Yung true, na word na true, napaka-ano yun. Napaka-powerful din yun. Single word ko. At apektado si Amy doon. Bakit apektado? Kasi po, siya ay, nangyari doon ay, siya ay parang maraming chismis na nagsasabi na hindi siya tunay na anak ni Apo Lakay. Ang chismis po dyan, siya po ay anak daw siya ni Mayor Lacson. Mayor Arsenio Lacson. Si Mayor Arsenio Lacson po ay pinakaunang mayor ng Manila City na elected. Yung iba mga Amerikano hindi kasi elected eh. So pumasok siya. Siya ay abogado. Si Mayor Arsenio Lacson ay naging abogado ni Ferdinand Marcos Sr. nung siya ay sinampahan ng kasong murder sa pagkapatay kay elected or Congressman-elect Julio Nalundasan na taga Batak, Ilocos Norte. Nakulong yan si Marcos. Pero nakulong siya after that, nakatapos naman siya na pag-aral sa University of the Philippines College of Law. So, tinake advantage niya yung kulong siya, nag-aral siya. At pagkatapos niyan, siyempre convicted siya, umapila sa Supreme Court. Siyempre, pag ang conviction mo ay life sentence o reclusion perpetua, ay direkta sa Supreme Court ang apila. Pagkatapos at that time, si Marcos Sr. ay nag-aaral sa loob ng kulungan. Sa grabe yung pag-aaral niya ay biniyayaan siya ng Diyos at naging top notcher sa bar exam. At yung pagkatap niya sa bar exam, yun po ang ginamit na dahilan ni Justice Jose P. Laurel na inabsuelto niya si Marcos. Ang kanyang theory, it created reasonable doubt whether Marcos killed Julio Nalundasan because of the fact that he topped the bar exam. Ang theory nila, walang taong pumatay ng tao na magkakaroon ng tahimik at malinis na konsensya, na ang malinis at tahimik na konsensya ay kailangan para kayo ay maging maganda yung pagka-absorb mo ng mga leksyon na binabasa mo. At dahil nagtap si Marcos, ibig sabihin po, yan ang sinabi na kaduda-duda na si Marcos ang pumatay kay Julio Nalundasan. Si Julio Nalundasan kasi inaakusahan si Marcos na binaril niya kasi sharpshooter siya. Siya bumaril kay Julio Nalundasan. Habang si Julio Nalundasan, siyempre congressman ay nakatingin sa bintana ng kanyang bahay sa Batak, Ilocos Norte. Nakatingin siya. Tapos, ang akusasyon laban kay Marcos Sr. ay nasa gilid lang daw siya ng mga damo. At tinarget niya mula doon sa damo sa
gilid ng pader, tinarget niya sa bintana si Julio Nalondasan, patay. Yan ang kwento. But we do not know the truth. Akusasyon lang po sa kanya. Ngayon, ang isang dahilan kung bakit tinuturo si Marcos Sr. na siyang pumatay kasi ang tatay niya na si Mariano Marcos ay natalo sa eleksyon. Tinalo siya ni Julio Nalondasan. Grabe, no? Ganon ang istorya nila. Pagkatapos, nag-aaral ang isa pang katwiran nila. Nung nangyari daw murder, ay nag-aaral sa UP College of Law si Ferdinand Marcos Sr. That time. So, sinabi din nila, ang distansya noong araw kasi nang wala pa yung TPLEX, wala pa yung NLEX, wala pa yung CITEX, ang biyahe papuntang Ilocos Norte sa Batak mula Maynila ay aabot ka more than 12 hours. So binilang nila kung pinatay siyang pumatay kay Julio Nalondasan at bakit may certification na at umattend siya ng school niya. Na binilang nilang oras, imposible makarating siya sa takdang oras kung anong oras pinatay si Julio Nalondasan para sabihin na pwedeng si Marcos Sr. ang pumatay kay Julio Nalondasan. Yun pong istorya niya. Okay? Sa tingin ko, maganda hanggang dyan na naman na siguro. Kaya lang ang layo talaga ni BBM sa tatay niya. Alam mo, kung hindi lang nagnakaw si Sr. Marcos, he is the best president of the Philippines. Yun lang ang problema niya, yung pagnanakaw. Tapos on the part of Duterte naman, he is the best president, kung ako tanungin nyo, kung walang namatay. Pero ang problema ko lang, yung nga may namatay. Pero sa totoong kwento lang, tinuturo siya na siya nag-utos na pumatay. Yan ang akusasyon sa kanya sa International Criminal Court. But then, ang katotohanan naman, yung mga pulis niya ang pumatay. So, pwede bang sabihin na inutusan ni Duterte mga pulis pumatay? Doon po, kung ako tanongin nyo, kung ako naging abogado ni Duterte, hindi mananalo sa akin ang mga prosecutor ng ICC. Kasi patunayan nila na ako mismo nag-utos na pumatay. So, with that, isang malaking ebidensya na yun. Now, I am also thinking na yung magiging depensa naman na gagamitin ni Attorney Kaufman ay yung mga policy orders na pinalabas ni Bato, pinalabas ni Digong. Gagamitin ko rin yan depensa laban kay Duterte kung ginagamit din yan na ebidensya ng prosecutor para patunayan si Duterte na si Duterte ang nag-utos. Oy, classmate, Mathing Disimban, engineer, Mathing Disimban, good morning. Mapia mapita. Okay. So, yan po ang magiging depensa ko kay Duterte. Wala po kayong maituturong tao na uupo sa testimonya na si Duterte mismo nag-utos pumatay. Ngayon, ang problema natin, doon ako medyo mahirapan. Sa mga pamatay na nangyayari sa Davao City. Kung sa Davao City, kasi maraming testimonya sinasabi si Las Cañas na kasama niya nga si Digong pumatay. May testimonya din si Edgar Matubato to that effect. Ngayon, ang mangyayari doon, ang chance naman ni Duterte doon sa Davao killings ay kailangan i-argumento naman ni Attorney Kaufman na yung testimonya ni Las Cañas at ni Matubato, although kapanipaniwala, but then hanggang doon lamang kapanipaniwala. At hindi yun aakyat sa taas na level para sabihin natin na walang duda na si Duterte nga ay nagsugo o nagutos o kaya pumatay ng mga tao sa Davao. Yan po ang laro. Kinikwento ko na sa inyo ang aktual na labanan na mangyayari. And I'm proud to tell the whole world kung ako yung naging abogado doon. Kilala ako ni
Engineer Mathing Disimban, dito kung nakita ninyo, isa siya sa mga nagko-comment dito. At kilala niyo alam niya, ayoko yung magyabang, who am I? But then the best proofs that I can give you, Pastor Rodi Rabi. Ito po, siguro pinakamalaking victory ko na lang sabihin ko. I won a case recently, no? I won a case. Ako gumawa ng theory, pero hindi ako nag-abogado. Ang nag-abogado mga kasama ko. Mathing Disimban, may naging ginawa akong depensa. Meron kami naging kliyente na kinasuhan ng syndicated estafa. Pagkatapos, yung kaso ng pagka-syndicated estafa ay kuno ay nakipagkutsabahan itong aming kliyente sa ibang tao at may mga international transactions, pero ang mangyari nyon, hindi naman sila nabibilong sa isang organisasyon. Ano ba ang definition ng yung mga syndicated estafa? Ang syndicated estafa po, yung estafa ng swindling. Kung simpleng estafa lang, nanluko ka lang, pwede ka makapagpiyansa. Pero kung syndicated estafa, hindi ka makapagpiyansa. So, anong ginawa ko na naipanalo ko? Alam mo, katotohanan ng buhay, nagbigay pa ng 1 milyon ang kalaban kong mga nagkaso laban sa aming kliyente. By the power of arguments. Ang argumento ko, number 1, kung hindi nabilong sa isang organisasyon, ang minimum of 5 na nanluko ay walang syndicated estafa, kundi simple estafa lamang. Tira ng tira hanggat sa nanalo ako kasi inargue ko rin na wala rin siya roon. Kulang ang ebidensya, kwento lang. Ayun. Inakwit. Dinismiss ng RTC. Hindi ko na sabihin kung saan RTC kasi baka yariin tayo. Meron din akong kaso, i-vlog ko later on, abangan nyo lang. I-explain ko sa inyo in nitty-gritty details kung paano ko rin na panalo ang isang kaso sa awayan sa pastor, laban sa pastor na estapador. Inagaw niyang lupa. Paano ko na panalo yan? Kikwento ko naman sa inyo. Kundi makinig dito sa akin ang sinong gusto mag-practice ng law, mga abogado, makinig kayo. I will teach sa special channel ko. Gagawa pa ko ng lectures for life na mga lectures on how to cross-examine. Ipakita ko yung records na mga kaso na hinawakan ko kung paano ko kinross-examine, paano ko napaamin ang mga testigo laban sa aking client. Sige, handyan lang muna tayo. Masyado na mahaba ang kwento. Okay. Good morning po. Merci Narbasa Suzuki. Dr. Toto, yes, tama. Galing na Attorney Rowena Guanzon. Believe ako sa kanya sa tapang at makakatuhanan talaga sinabi niya. Marie Rose, maraming ninja cops pumatay sa mga runners nila. Ganun. Okay. Rodi Rabi, Pastor, Rob, good morning. Mathing Disimban, my classmate, my roommate. Ito, kumakain kami, isang pinggan ng pinakainan namin ito nung nag-aaral kami sa Mindanao State University sa Marawi, si Engineer Mathing Disimban. Mary Jane Andrade, nakaka-relate ako kay Amy Marcos, same birthday kami. Same birthday kayo? Ang problem po pa kami about sa kapatid, mas nakikinig sa asawa. Okay. Halos the same project. Makaka-relate ka talaga kung parehang program nyo. Rudy Rabi, Mathing Disimban, good morning. Betong, pag presidente magnakaw, okay lang. Our fax mix videos, katulog sa doc. Kasi matulog sa ako pero na meron pa akong gagawin. Alam mo, kailangan ko kasi maghanap buhay. And I really have to work hard. I want to make my wife happy. And the best way to make your wives happy, gentlemen, Mathing Disimban, is to give him always money. That's it. What makes our wives happy? To give them money. Yan. Ano lang yan, colloquial. Pero that's true. That's reality. Pagkatapos, Robbie, sa isang kumpanya, kung
kung mapatunayan na adik ang empleyado, si Bakagad, yes, bibigyan naman due process pasasagutin. Magpaliwanag ka kung bakit hindi ka tatanggalin dahil ikaw ay nag-positive sa drug test. Ganun yun. Ordinaryong empleyado, ordinaryong pulis, tatanggalin. Mga pulis, kahit colonel pa yan, tatanggalin. Ang mga sundalo, tatanggalin. Ang mga lahat, mga Navy, kung ano na mga kwan. Lalo kay winawarningan ko mga kapatid ko, mga Pakat, Maguindanao at saka Maranao na pumasok sa PNP dahil nakapasa na sila. Oy, gagalingan ninyo trabaho nyo kasi kayo ang pag-asa ng BARM. Okay, Rabi, dapat impeach na BBM dahil pagkadulo niya ang bansa. Auri B. Medrano, ako din napaiyak. So, pare-pare tayo napaiyak, no? Siguro mas maganda. Total, pare-pare tayo napaiyak. Mas gusto ko balik-balikan Okay na ba ipatugtugin ko for the last time nito, yung speech ni Amy? Kasi nagalingan talaga ako sa speech ni Amy. Sa totoong kwento lang. Ay, video file. Ito. Ayan pakinggan natin. Sandali lang naman to, maiksi lang naman. Tama na, ading ko. Tapusin mo na ang paghihirap mo at ng bayan. Gaya noong umalis tayo sa palasyo, kaya ko pa rin hawakan ang iyong kamay. Huwag kang matakot. Malaki na ang dulot sa iyo ng droga. Sinisisi ko ang sarili ko dahil hindi ako nakinig sa mga sumbong. Hindi ako nakialam. Hindi ako maniwala. Pero hindi pa huli ang lahat. Tama na, ading ko. Magpahinga na tayo. Umuwi na tayo. Magpagamot, magpagaling at nangangako ako. Hindi ako malilingat. Hindi ako magkukulang. Lahat ng kasama mo ngayon, hindi natin kasama sa pinakamadilim na bahagi ng buhay natin. Kasama mo sila ngayon dahil nasa taas ka pa. Ako at ang ating mga tunay na kapatid dito sa Luneta ang kasama mo kahit magdilim ulit ang lahat. Talikuran mo ang iniisip at ibinubulong nilang ambisyon. Unahin na mo dahil sa adiksyon nabigyan mo ng malubhang karamdaman ang buong bansang Pilipino. Matatanda na tayo, sakitan na si Mami. Alagaan na lang natin ang isa't isa. Kaliwat kanan man ang panghuhusga sa akin, malinaw sa aking puso na dapat mauna ang Diyos, ang bayan, pamilya at sarili. Hanggang sa mga oras na ito, Bonget, gusto kong malaman mo na hindi kita sinusukuan. Hindi ko kakayanin kung mapapahamak ka. Kaya hinihingi ko na tayo'y umuwi na, mamahinga alang sa iyong kalusugan. Kaya kung mabigo at mawala sa iyo ang posisyon, pero hindi ko kayang mawala ka sa amin. Ayusin mo ang sarili mo. Magpagamot, alisin ang droga sa iyong sistema. Wala akong ibang gusto, kundi gumaling ka, malampasan natin ito muli. Dahil wala akong ibang hinahangad bilang ate, kundi maging masaya ka, maging ligtas sa panganib, malusog, matagumpay sa buhay. Itama ang mali,
labanan ang adiksyon at ako hindi kailanman aalis sa iyong tabi. Yan. Medyo kung ko na, hindi na malami ang luha ko. Ano lang, medyo basa-basa. Ang nakikita ko dito yung courage, no? Hindi natin mapantayan ang tapang ni Amy sa pagsalita ng ganon. Nakakabigay ng duwag sa atin yung magsalita tayo sa laban sa kapatid natin. Di ba, Engineer Mating Disimban? Di ba, kahit ano ba sa kapatid natin? O lalo pa kung nanay natin yan, tatay natin. Ganun po tayo. Wala tayong tapang na sasabihin, gibain natin ang kapatid natin. Ngayon, kung ang kapatid natin may pwesto pa, presidente pa, sa bawat sasabihin ko, bawat pitak ng aking bibig, sigurado ako na parang isa yung 105 na kanyon, bala ng kanyon na tumatak sa puso, tumatahak, tumutusok sa puso ng kapatid ko. Sigurado yan. Sobrang sakit yan. Kung nakikita lamang natin ang mukha ni BBM habang nagsasalita ang kanyang ate, sigurado po ako na hindi lang ano yan, sinara yung TV noon, natulog at umiyak yun na siya lang sa sarili niya. Pasalamat naman tayo at hindi siya nag-suicide. Kasi marami pong mga tao na gano'n nag-suicide. Bagay, hindi naman tayo Hapon. Hindi naman tayo mga Amerikano. Hindi naman tayo mga South Korea. Mga ibang bansa. Kasi sa ibang bansa, kagaya sa Canada, chismis lang. Chismis lang. Nag-resign na kagad si Justin Trudeau na Prime Minister ng Canada at ibinigay niya, umalis siya. Sa ibang bansa, chismis lang. Sa Hapon, grabe. Suspetsa lang. Magharakiri, sasaksakin ng samurai ang katawan. Wala sa atin yan. Sa atin, patunayan mo. Yun yan sa atin. At saka, laging armas, na pinakamadaling armas na kukunin ng mga taong inaakusa na totoo. Hearsay yan. Yan ang dipitsa. Hearsay yan. Tapos gagawa pa ng kwento. Kasi may hiningi siya mga bagay na hindi ko maibibigay. Yan po sa Pilipinas. Pero nagtataka ako, Engineer Mating Disimba, no? Yung mga Pilipino natin, pag lumabas ng bansa, ang galing. Hanga ang lahat ng mga kanilang mga amo. Sa mga, lalo na, no? Sa mga from Muslim areas natin, sa Barm, sa Marawi, Cotabato, nanilbihan mga domestic helpers sa Saudi. Grabe. Nabibilib ang mga tao sa Pilipino ng mga nagtatrabaho. Ako rin minsan, nung may pera pa ako, kumuha ako ng driver ko, Maguindanao. Ang aking tagaluto, mag-asawa niya, Maguindanao. Ganun. Ako, nakipagsalamu ako sa mga Muslim kasi katabi ko sa kama, kasama si Engineer Mating Disimban, Room 22, super new boys dormitory. Hindi pa ako nakauwi doon, Mating. Hindi ko na makita kung ano nang itsura ng Room 22 natin. Doon kami sa loob ng ilang taong kami nagsama. Minsan, pag summertime, wala kaming pera. Basta may bigas lang. Tapos, ang ulam namin, yung tinatawag, ginagawa namin palapa. Yan yung palapa, yan yung parang ginamos sa mga Ilonggo. Na kung kakain ka ng kanin, yun lang ilagay mo, yun ang ulam na. Ganun po. Nire-recall ko lang mga bagay-bagay na dapat nating pag-usapan din minsan para lamang makapunta tayo sa ating paroroonan. So that is just looking back, looking down the memory lane. Kasi ang sabi nga ni Rizal, ang hindi marunong tumingin sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Kaya dyan tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Good morning po. Mating, mapita, Mating,
Simban, no? Mga Pastor Rabi, Pastor Rodi Rabi, tapos si Rabi, okay? Sana po, ang nangyari pala, medyo naguluhan po sila, Engineer Mathing, sa Malacanang dahil dito sa speech ni Amy. Na tumira pa nga si Sandro anak ni Mukan, na sinabi niya, ang ginawa mo, Tita Amy, ay hindi gawa ng isang tunay na kapatid. Yung word na tunay, true sibling. Yun, nakatatak naman ito sa nakatatak sa puso ni Amy din ito. Well, sumagot si Tita Amy niya, walang problema yan, magpa-DNA test ako. Sa kondisyon na kayo ay magpa-hair follicle test. Kasi nga, sinabi na rin ni Amy, pati si Sandro nagdodroga. Si Lisa nagdodroga. Si BBM nagdodroga. Malamang yung dalawang kapatid niya nagdodroga rin. 3 lang silang lalaki. So with that, I end this at gagawa na ako na muna ng trabaho ko. So Engineer Mathing, Allahu Akbar. Sabi niya, Fox Videos, naku po, bagay pa masyado, no? BBS, BYIBS, makapal talaga ang face po ng gobyerno. Ito, ihalos lahat siguro, edictos, benedictos. Kaya ganyan, panay, tanggol. Sila kay BBM. Malamang kasi kapag BP ang BBM, press din na sila makakanaw ng ganyang billion, makanakaw ng ganong billions. Sige, okay. Magandang umaga sa lahat. Naimbaga-bigat. Mapia Abak. Amaya pa Abak. Tapos maayong buntag. Maayong aga sa mga Ilonggo. Mayad nga aga sa mga Karaya. Maupay nga aga sa mga waray-waray. Sa Bicol, maray na aga. Sa mga Tagalog, magandang umaga. Sa mga taga-Surigao, maradyaw nga aga sa inyo hurot. Sa mga Sambuangueñas, buenas dias, mi amigos, amigas, todos. Sa mga Tausog, maray maynaat. Lahat na. Magandang ito na, maraming salamat.